Ang langit sa hapon na yon ay tila isang talon na nag-aagaw na kahelat lila. Isang hudyat ng pagtatapos ng araw. Ngunit para kay Aling Rosa, itong simula ng isang misyong binuo ng kanyang pagmamahal. Sa kabila ng pangangatog ng kanyang mga tuhod at ang halos pudpod ng swelas ng kanyang lumang tsinelas, hindi siya tumigil sa paglalakad. Ang kanyang suot ay isang kupas na duster. Ang buhok ay nakapusod ng hindi maayos at ang kanyang balat ay tila isang lumang mapa ng mga hirap at pasakit na kanyang dinaanan sa loob ng 60 taon. Dala niya ang isang luma at himulmuli na bag na tela. Sa loob nito ay hindi lamang mga mumurahing gamit. Naroon ang isang bagay na magpapabago sa buhay ng kanyang kaisa-isang anak na si Jonathan. 100 milyong piso. Isang halagang hindi niya kailanman pinangarap sa buong buhay niya bilang isang dating labandera at tindera ng kakanin. Napanalunan niya ito sa loto noong nakaraang buwan at sa halip na gastusin para sa sarili, ang tanging nasa isip niya ay ang anak na matagal nang hindi nagpaparamdam. Nang makarating siya sa tapat ng isang malaki at marangayang mansyon sa isang eksklusibong subdivision, huminto si Aling Rosa. Tumingala siya sa matatayog na pader na may mga electric wires sa itaas. Huminga siya ng malalim, pilit na pinapakalma ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Ito na yun, bulong niya sa kanyang sarili. Matutuwa si Jonathan. Hindi na niya kailangang magpakapagod pa. Lumapit siya sa malaking gate at nag-doorbell. Ilang sandali pa ay lumabas ang isang security guard na nakasuot ng uniforme. Sino sila? Tanong ng gwardya. Ang mga mata ay puno ng pagtataka habang tinitingnan ang itsura ng matanda mula ulo hanggang paa. Ako ang nanay ni Jonathan. Ni Sir Jonathan nyo. Mahinang sagot ni Aling Rosa. Nanay, sandali lang po. Itatanong ko po sa loob. Sagot ng gwardya na hindi makapaniwala. Pagkalipas ng ilang minuto, bumukas ang maliit na pinto sa gate. Lumabas ang isang lalaking nasa huling bahagi ng kanyang 30 taon. Nakasuot ito ng mamahaling polo shirt at pantalon. Ang kanyang itsura ay malinis at amoy tagumpay. Ngunit nang makita niya ang matandang babae, ang kanyang muka ay hindi kinakitaan ng saya. Sa halip, pagkadismaya at galit ang rumehistro rito. Nay, bakit ka nandito? Bungad ni Jonathan. Ang boses niya ay walang bahid ng lambing. Jonathan anak, kumusta ka na? Akmang yayakapin ni Aling Rosa ang anak, ngunit umatras si Jonathan ng isang hakbang. Huwag kang lumapit, Nay. Ang dumi-dumi mo. At saka, paano mo nalaman ang address ko? Di ba sinabi ko sa'yo busy ako? Marami akong ginagawa rito. Inis na sabi ni Jonathan. Pasensya ka na anak. Gusto ko lang kasing ibigay ito sa'yo. Mahalaga ito, Jonathan. Sobrang halaga. Sabi ni Aling Rosa habang maingat na binubuksan ang kanyang lumang bag. Eksaktong lumabas din ng bahay ang asawa ni Jonathan na si Brenda. Nakasuot ito ng isang eleganteng dress at may hawak na baso ng wine. Honey, sino ba yan? Bakit may pulubi sa tapat ng gate natin? Maarteng tanong ni Brenda habang naglalakad palapit. Si nanay. Tipid na sagot ni Jonathan na tila hiyang-hiya sa asawa. Nanay mo? Oh my God, Jonathan. I thought you said your mother was abroad and well off. Bakit mukha siyang galing sa tambakan ng basura? Angil ni Brenda. Ang mga mata ay puno ng pandidiri. Pasensya na po, Ma'am Brenda. Hindi po ako pulubi. Ako po ang nanay ni Jonathan. Paliwanag ni Aling Rosa. Pilit na pinananatili ang dangal sa kanyang boses. Huwag mo akong kausapin. Jonathan, ayusin mo to. May mga bisita tayo mamaya para sa charity gala. At hindi magandang tingnan na may ganitong klaseng tao sa harap ng bahay natin. Sabi ni Brenda bago tumalikod at bumalik sa loob. Lalong uminit ang ulo ni Jonathan. Inarap niya ang kanyang ina nang may nanlilisik na mga mata. Nakikita mo na, Nay. Pinapahiya mo naman ako eh. Ano ba talagang kailangan mo? Pera? O eto, kumuha ka ng 500 at umalis ka na.
Huwag mo na akong guguluhin dito, sabi ni Jonathan habang naglalabas ng pitaka. Hindi ko kailangan ng pera mo, Jonathan. Ako ang may dalang pera para sa'yo, sabi ni Aling Rosa. Ang mga kamay ay nanginginig habang inilalabas ang isang sobre mula sa bag. Nanalo ako sa loto, anak, 100 milyong piso. Ibibigay ko sana sa iyo lahat para makabayad ka na sa mga utang mo sa negosyo na narinig ko sa mga kapitbahay natin dati. Tumawa ng malakas si Jonathan, isang tawa na puno ng pangutya. Loto? 100,000 piso, Nay? Nagpapatawa ka ba? Sa itsura mong yan, mananalo ka ng ganyang kalaking pera? Baka naman pati isip mo ay nagkakaedad na rin. Tingnan mo nga ang sarili mo. Hindi ka nga makabili ng disenteng tsinelas tapos sasabihin mong may 100 milyong ka? Malis ka na nga rito, Nay, bago ko patawagin ng mga pulis. Totoo ang sinasabi ko, Jonathan. Ito ang mga dokumento. Pakiusap, tingnan mo muna. Pagmamakaawa ng ina. Ngunit bago pa man maiabot ni Aling Rosa ang sobre, marahas siyang itinulak ni Jonathan. Dahil sa hina ng kanyang katawan, nawala ng balanse ang matanda at napaupo sa semento. Nalaglag ang kanyang bag at kumalat ang ilang gamit nito. Ngunit ang sobre ay nanatiling hawak niya. Sabi nang umalis ka na, huwag mo akong lokohin. Di mo ako mapapaniwala sa mga kwentong barbero mo para lang makahingi ng pera. Alam mo, Nay, nakakahiya ka. Akala mo ba? Hindi ko alam. Gusto mo lang makitira rito kaya ka gumagawa ng kwento. Sigaw ni Jonathan. Napaluha si Aling Rosa. Hindi dahil sa sakit ng kanyang pagkakahulog, kundi dahil sa sakit na dulot ng mga salita ng kanyang anak. Ang batang pinalaki niya sa hirap, ang batang itinaguyod niya sa pamamagitan ng paglalaba, hanggang sa magpaltos-paltos ang kanyang mga kamay, ay siya ring taong nagtutulak sa kanya palayo ngayon. Jonathan, anak, bakit mo ginagawa ito sa akin? Ako ang nanay mo. Ikbi ni Aling Rosa. Wala akong nanay na mukhang basurera. Umalis ka na rito at huwag na nang babalik. Guard, ilayo niyo ang matandang ito rito. Kapag bumalik pa yan, tawagan niyo ang barangay. Utos ni Jonathan sa security guard bago padabog na pumasok sa loob ng gate. Ang security guard na nakaramdam ng awa sa matanda ay lumapit at tinulungan si Aling Rosa na tumayo. Lola, pasensya na po. Mas mabuti pang umalis na po kayo. Mainit po ang ulo ni Sir. Mahinang sabi ng guard. Pinunasan ni Aling Rosa ang kanyang mga luha gamit ang kanyang duster. Tumingin siya sa malaking gate na sarado na. Ang sobrang naglalaman ng kanyang kapalaran ay bahagyang nayupi, ngunit buo pa rin. Salamat, iho, sabi ni Aling Rosa sa guard. Salamat sa pagtulong mo sa akin. Dahan-dahang lumakad palayo si Aling Rosa. Ang bawat hakbang ay tila pagpunit sa kanyang puso. Sa bawat kanto ng subdivision, nakikita niya ang mga mararangyang bahay. Ngunit para sa kanya, ang mga ito ay tila mga malamig na kabaon na puno ng mga taong walang puso. Nakarating siya sa isang parke sa labas ng subdivision. Umupo siya sa isang bakantang silya sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya. Binuksan niya ang sobre at tiningnan ang tseke na naroon. 100 milyong piso. Ang perang sana ay magbibigay ng ginhawa sa kanyang anak ay tila naging isang sumpa sa sandaling iyon. Bakit, Jonathan? Bakit naging ganyan ang puso mo? Tanong niya sa hangin. Habang nakaupo siya roon, napansin niya ang isang grupo ng mga batang lansangan sa malapit. Ang ilan ay naghahabulan. Ang iba naman ay nakaupo sa semento habang nagbabahagi ng isang pirasong tinapay. Nakasuot sila ng mga damit na mas malala pa sa kanyang suot. Ngunit ang kanilang mga tawa ay busilak at totoo. Isang batang lalaki na marahil ay nasa 7 taong gulang ang lumapit sa kanya. Lola, bakit po kayo umiiyak? Gusto niyo po ba ng tubig? Tanong ng bata habang iniaabot ang isang plastik na bote na may kalahating laman pa ng tubig. Napangiti si Aling Rosa sa kabila ng kanyang lungkot.
Salamat, iho. Okay lang ako. Gutom ba kayo? Medyo po, Lola. Pero sanay na po kami. Bukas naman po, baka makakuha kami ng maraming plastik para maibenta. Sagot ng bata na may ngiti pa rin sa labi. Tiningnan ni Aling Rosa ang bata. Pagkatapos ay ang kanyang mga kasama. Nakita niya sa kanila ang batang si Jonathan. Noong panahong wala pa silang pera, pero puno ng pagmamahal ang kanilang munting barong-barong. Doon nagdesisyon si Aling Rosa. Tumayo siya at pinunasan ang huling bakas ng luha sa kanyang mga mata. Iho, may lola ba kayo? Tanong niya. Wala na po, Lola. Namatay na po siya noong 1 taon. Malungkot na sagot ng bata. Mula ngayon, ako na ang lola nyo. Sabi ni Aling Rosa. Hali kayo, sumama kayo sa akin. May pupuntahan tayo. Dinala ni Aling Rosa ang mga bata sa isang sikat na kainan. Kahit pinagtitinginan sila ng mga tao, hindi niya ito pinansin. Binilhan niya ang mga bata ng lahat ng gusto nilang kainin. Habang pinapanood niyang kumakain ang mga bata ng may malaking kagalakan, naramdaman ni Aling Rosa ang isang uri ng kapayapaan na hindi niya naramdaman kanina sa harap ng mansyon ng kanyang anak. Kinabukasan pumunta si Aling Rosa sa opisina ng isang tanyag na abogado na kilala sa pagtulong sa mga mahihirap. Attorney Cabrera, gusto ko pong ipamahagi ang lahat ng perang ito. Diretsong sabi ni Aling Rosa habang inilalagay ang tseke sa lamesa. Nagulat ang abogado. Aling Rosa, sigurado po ba kayo? 100 milyong piso ito. Maaari kayong mamuhay na parang reyna sa halagang ito. Abogado, ang tunay na reyna ay ang may payapang puso. Ang perang ito ay naging sanhi ng pagtulak sa akin ng sarili kong anak. Hindi ko kailangan ng mansyon kung ang mga pader nito ay puno ng puot. Gusto ko pong gamitin ito para sa mga batang lansangan. Gusto ko silang bigyan ng bahay, paaralan at pagkain. Gusto ko maramdaman nila na may nagmamahal sa kanila. Paliwanag ni Aling Rosa. Sa loob ng sumunod na buwan, naging abala si Aling Rosa sa pagbuo ng Bahay Pag-asa ni Rosa. Hindi siya bumili ng mamahaling gamit para sa sarili. Nanatili siyang nakatira sa isang simpleng kwarto sa loob ng foundation na kanyang itinayo. Ang tanging luho niya ay ang makitang nag-aaral at busog ang mga batang dati ay nasa kalsada lamang. Samantala, sa kabila ng lungsod, unti-unting gumuho ang mundo ni Jonathan. Ang kanyang mga negosyo ay bumagsak dahil sa maling pamamahala at labis na paggastos ni Brenda. Ang mga taong akala niya ay kaibigan ay isa-isang lumayo nang maubos ang kanyang pera. Isang araw, nakatanggap si Jonathan ng eviction notice. Ang kanyang mansyon ay kinuha na ng bangko. Jonathan, gawin mo ang lahat. Hindi ako pwedeng tumira sa apartment lang. Nakakahiya sa mga friends ko. Sigaw ni Brenda habang nag-eempake ng kanyang mga mamahaling bag. Wala na tayong pera, Brenda. Naintindihan mo ba? Wala na. Galit na sabi ni Jonathan. Kasalanan mo to. Kung sana ay hindi ka naging mapagmataas, sabi ni Brenda. Ngunit hindi na niya natapos ang sasabihin dahil nakita niya sa balita sa telebisyon ang isang pamilyar na muka. Ang Bahay Pag-asa ni Rosa, opisyal nang binuksan. Ang nasabing foundation ay pinondohan ng 100 milyong piso mula sa isang ginang na nanalo sa loto na mas piniling tumulong sa kapwa kaysa sa pangsariling luho. Nanlaki ang mga mata ni Jonathan nang makita ang kanyang ina sa screen. Maayos na ang itsura nito, nakasuot ng disenteng ngunit simpleng damit at napapaligiran ng mga batang masisiglang muka. Nay, bulong ni Jonathan, ang sobrang itinapon niya noon. Ang mga dokumentong ayaw niyang tingnan, iyon palang susi sa kanyang kaligtasan. Jonathan, ang nanay mo, may 100 milyon siya. Puntahan natin siya. Humingi tayo ng tawad. Siguradong papatawarin niya tayo. Nanay mo yan eh, sabi ni Brenda. Biglang nagbago ang tono ng boses mula sa galit patungo sa pagkagusto.
Nagmadaling pumunta si Jonathan sa bahay pag-asa ni Rosa. Pagdating niya roon, nakita niya ang maraming bata na naglalaro sa isang malawak na hardin. Sa gitna ng hardin nakaupo si Aling Rosa sa isang tumba-tumba habang nagbabasa ng kwento sa mga bata. "Nay!" sigaw ni Jonathan habang papalapit. Pinigilan siya ng mga security guard sa pinto, ngunit nakita siya ni Aling Rosa. "Pabayaan niyo siyang makapasok," utos ng matanda. Lumapit si Jonathan at lumuhod sa paanan ng kanyang ina. Umiiyak siya ng malakas. Ang kanyang noo ay nakadikit sa semento. "Nay, patawarin mo ako. Nagkamali ako. Sobra ako nabulag sa pera at sa yabang. Nay, kailangan kita. Kailangan namin ng tulong mo." Pagmamakaawa ni Jonathan. Tumingin si Aling Rosa sa kanyang anak. Walang galit sa kanyang mga mata, kundi isang malalim na lungkot na tila isang dagat na hindi masisid. "Jonathan, tumayo ka riyan," mahinahong sabi ni Aling Rosa. Tumayo si Jonathan, may pag-asa sa kanyang mga mata. "Nay, alam ko na nanalo ka. Patawarin mo ako sa ginawa ko noon sa tapat ng gate. Hindi ko lang talaga alam." "Hindi mo alam na may pera ako, kaya mo ako tinulak?" Putol ni Aling Rosa. "Ibig sabihin, kung wala akong dalang pera noon, tama lang na itulak mo ako at palayasin. Kung nananatili akong mahirap na labandera, wala akong puwang sa buhay mo." Hindi nakapagsalita si Jonathan. Napayuko siya sa hiya. "Pinatawad na kita, Jonathan. Noong araw na itinulak mo ko, ang sakit na naramdaman ko, ang nagpait sa akin na mamatay na ang nanay na kilala mo. Ang nanay na tinitiis ang lahat para sa iyo at pinatay mo ang sandaling yun." Sabi ni Aling Rosa. Ang boses ay matatag ngunit may pait. "Pero nay, mawawalan na kami ng bahay. Ang asawa ko, hindi kami sanay sa hirap. Kahit kaunti lang nay, kahit pambayad lang sa mga utang ko." Hiling ni Jonathan. Umiling si Aling Rosa. "Ang perang napanalunan ko ay hindi sa akin. Ibinigay ko na iyon sa mga batang ito. Sila ang naging pamilya ko noong tinalikuran mo ko. Sila ang nagpainom sa akin noong ako ay nauuhaw. At sila ang nakinig sa akin noong ako ay nag-iisa. Nay, pakiusap." "Jonathan, ang pera ay bumabalik pero ang pagkakataon ay hindi. Binigyan kita ng pagkakataon na maging isang mabuting anak. Ngunit ang pinili mo ay ang iyong pride. May trabaho rito sa foundation. Kung gusto mo, kailangan namin ng hardinero at tagahakot ng basura. Kung talagang nagbago ka na, tatanggapin kita rito, anak. Pero bilang empleyado, hindi bilang tagapagmana." Nanlumo si Jonathan. Tumingin siya sa paligid. Ang mansyong pangarap niya ay wala roon. Ngunit ang katahimikang matagal na niyang hinahanap ay naroon sa piling ng kanyang ina. Ngunit hindi na niya ito matatawag na sa kanya. "Nay, hindi ko kaya ang trabaho yan. Engineer ako." Napangiti ng mapait si Aling Rosa. "Iyon ang pagkakaiba natin, Jonathan. Ako, kahit engineer ang anak ko, handa akong maglaba para lang mabuhay ka. Pero ikaw, kahit nanay mo na ang humihingi ng oras, hindi ka makababa sa pedestal mo." Tumayo si Aling Rosa at tinawag ang mga bata. "Hali kayo, mga apo. Oras na para magmerienda." Iniwan ni Aling Rosa si Jonathan na nakatayo sa gitna ng hardin. Doon, sa gitna ng karangyaan, ng foundation na itinayo mula sa pag-iibig. Nalaman ni Jonathan ang pinakamalaking pagkakamali niya. Hindi siya nawalan ng 100 milyong piso. Nawalan siya ng isang nanay na handang ibigay ang lahat para sa kanya. May pera man o wala. Ngunit may isang plot twist na hindi inaasahan si Jonathan. Habang naglalakad siya palabas ng foundation, tinawag siya ng abogado ni Aling Rosa. "Mr. Jonathan, sandali lang," sabi ni Attorney Cabrera. "Bakit po? Magbabago ba ang isip ni nanay? Bibigyan niya na ba ako ng pera?" Mabilis na tanong ni Jonathan.
Inabutan siya ng abogado ng isang maliit na papel. Hindi ito pera, Mr. Jonathan. Ito ay isang medical certificate. Ang iyong ina, si Aling Rosa, ay may stage 4 cancer noong pumunta siya sa inyo noong araw na yon. Ang perang napanalunan niya ay nilaan niya dapat sa kanyang operasyon at pagpapagamot upang makasama ka pa niya ng matagal. Ngunit nang itulak mo siya, mas pinili niyang ibigay na lang ang lahat sa mga bata at tanggapin na lamang ang kanyang tadhana. Napahinto ang mundo ni Jonathan. Ang medical certificate ay may petsyang bago pa ang kanilang huling pagkikita. Ibig sabihin, Mr. Jonathan, di lang perang itinapon mo noong araw na yon. Itinapon mo rin ang huling pagkakataon na maligtas ang buhay ng nanay mo. Hindi na siya nagpapagamot. Inihintay na lamang niya ang kanyang oras habang pinapasaya ang mga batang ito. Napaupo si Jonathan sa kalsada, magulgol ng iyak na tila isang batang nawawala. Ang bawat patak ng kanyang luha ay tila apoy na tumutubok sa kanyang pagkatao. Ngunit huli na ang lahat. Ang 100 milyong piso ay hindi kayang ibalik ang oras at ang pagsisi. Gaano man kalalim, ay hindi kayang gamutin ng pusong unti-unti nang humihinto sa pagtibok. Sa loob ng foundation, narinig ni Aling Rosa ang hagulgol ng kanyang anak. Pumigit siya ng mariin at isang huling luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata. Sa kanyang isip, muli niyang nakita ang maliit na Jonathan na karga-karga niya habang naglalakad sa ilalim ng ulan. Mahal kita, anak. Bulong niya sa huling pagkakataon bago siya tuluyang pumasok sa loob upang pagsilbihan ng mga batang itinuring siyang tunay na bayani. Natapos ang araw na yon na may isang aral na nakaukit sa hangin. Ang kayamanan ay maaaring makuha sa isang iglap, ngunit ang pag-ibig ng isang ina ay isang kayamanang kapag winaldas at sinayang ay hindi na kailanman mababawi ng anumang halaga ng salapi. Lumipas ang mga buwan at ang balita tungkol sa pagpanaw ni Aling Rosa ay naging headline sa mga pahayagan. Ngunit hindi ito tungkol sa kanyang pagiging milyonarya, kundi tungkol sa libo-libong mga batang lansangan na sumama sa kanyang libing. Lahat sila ay nakasuot ng puti, nagpapasalamat sa isang babaeng nagturo sa kanila na ang tunay na halaga ng tao ay wala sa dami ng pera sa bulsa, kundi sa laki ng pag-ibig sa puso. Si Jonathan, nanatili siyang hardinero sa bahay Pag-asa ni Rosa. Hindi dahil sa kailangan niya ng trabaho, kundi dahil iyon na lamang ang tanging paraan para maramdaman niya ang presensya ng kanyang minamahal na nanay. Sa bawat halaman na kanyang itinatanim, dinidiligan niya ito ng kanyang mga luha ng pagsisisi. Umaasang sa kabilang buhay ay muli siyang hahagkan ng kanyang nanay at tatawaging anak. Ngunit sa ngayon, sa bawat hapong lumulubog ang araw, hanggang may kahel na langit, nananatili siyang nakatingin sa gate. Ang gate na dati ay naging simbolo ng kanyang pagmamataas at ngayon ay simbolo ng kanyang walang hanggang pangulila. Ang 100 milyong piso ay naglaho na. Naipamahagi na sa mga nangangailangan. Ngunit ang aral ng kwentong ito ay mananatiling buhay sa bawat sulok ng foundation na ang pinakamahirap na tao sa mundo ay hindi ang walang pera, kundi ang taong walang utang na loob sa kanyang pinagmulan. Hindi natapos ang pagdurusa ni Jonathan sa pagpanaw ng kanyang ina. Ang bawat sulok ng foundation ay tila sumasalamin sa kanyang mga naging pagkukulang. Isang gabi habang naglilinis siya ng opisina ni Aling Rosa, isang gawaing hiningi niya kay Attorney Cabrera bilang bahagi ng kanyang penitensya. Nakakita siya ng isang lumang notebook. Ang notebook ay may mga bakas ng sabon at tubig. Patunay na hinalungkat ito mula sa kanyang mga gamit.
noong labandera pa siya. Binuksan ito ni Jonathan nang may nanginginig na mga kamay. June 15, 1995. Basa ni Jonathan sa unang pahina. Ngayon, ang graduation ni Jonathan sa elementarya. Wala kaming handa, pero masaya ako dahil siya ang valedictorian. Ibinenta ko ang huling pares ng aking hikaw para mabilhan siya ng bagong sapatos. Sabi niya sa akin, Nay, paglaki ko, gagawin po kitang reyna. Nang dahil doon ay napangiti ako. Hindi ko kailangan maging reyna, basta't manatili siyang mabuting tao. Napahagulgol si Jonathan. Naalala niya ang sapatos na yon. Ipinagmalaki niya yun sa lahat. Nang hindi nalalamang, ang kanyang ina ay ilang linggong nagtiis sa asin at kanin para lamang mabili yun. Binuklat pa niya ang mga pahina. Bawat entry ay tungkol sa kanya. Ang kanyang mga pangarap, ang kanyang mga tagumpay, at ang bawat sakripisyong ginawa ni Aling Rosa para sa kanya. Hanggang sa makarating siya sa huling pahina na may petsang 3 araw bago siya pumunta sa mansyon. Nanalo ako sa loto. Hindi talaga ako makapaniwala. Ang unang naisip ko ay ang aking minamahal na si Jonathan. Nabalitaan ko sa isang kakilala na nalulubog na siya sa utang. Gustong gusto ko siyang tulungan kasi mahal na mahal ko ang anak ko. Pero hihilingin ko muna sa Diyos na sana sa pagkakataong ito, hindi lang pera ang makita niya sa akin. Sana makita niya ang nanay niya na miss na siya. Kung tatanggapin niya ako kahit mukha akong basurera, ibibigay ko sa kanyang lahat. Pero kung itutulak niya ako, marahil ay kailangan ko nang tanggapin na ang batang pinalaki ko ay wala na. Binitawan ni Jonathan ang notebook. Ang sakit ay tila isang kutsilyong paulit-ulit sumasaksak sa kanyang dibdib. Ang pagkakataong sinasabi ng kanyang ina ay isang pagsubok, isang test of character na bumagsak siya ng kalunos-lunos. Pumunta si Jonathan sa hardin sa tapat ng estatwa ni Aling Rosa na ipinatayo ng foundation. Lumuhod siya sa harap nito sa ilalim ng buwan. Nay, bakit hindi mo sinabi? Bakit? Bakit mo ako hinayaang maging ganito? Sigaw niya sa kawalan. Ngunit tanging ang sipol ng hangin ang sumagot sa kanya. Napagtanto niya na hindi kasalanan ng kanyang ina kung naging ganun siya. Iyon ay sarili niyang pagpili. Pinili niyang maging bulag sa tunay na halaga ng buhay. Napatingin siya sa kanyang mga kamay. Ang mga kamay na dati ay puro pirman lang ng mga cheque at dokumento ang ginagawa. Ngayon ay magaspang dahil sa paghahalaman. Doon sa gitna ng kadiliman, nakita ni Jonathan ang isang batang lumalapit sa kanya. Ito ang batang nagbigay ng tubig kay Aling Rosa sa parke noon. Siya na ngayon ang isa sa mga pinakamatalinong estudyante ng Foundation School. Kuya Jonathan, bakit po kayo umiyak? Tanong ng bata. Kasi iho, may nawala sa akin na hindi ko kailanman mababawi. Sagot ni Jonathan habang pinupunasan ang kanyang luha. Sabi po ni Lola Rosa noon, ang nawala ay pwedeng palitan ng bagong pag-asa. Huwag na po kayong umiyak kuya. Ito po, may bulaklak po ako para sa inyo. Itanim po natin sa tabi ni Lola. Inabot ng bata ang isang maliit na punla ng rosas. Kinuha ito ni Jonathan. Sa simpleng kilos na yon, naramdaman niya ang isang bahagyang haplos ng kanyang puso. Marahil, ito ang paraan ng kanyang ina para sabihing may pag-asa pa siyang magbago. Mula noon, hindi na umalis si Jonathan sa foundation. Tinanggihan niya ang lahat ng alok na trabaho sa labas. Inugol niya ang kanyang buhay sa pagtuturo sa mga bata, sa pag-aalaga sa mga halaman, at sa pagpapatuloy ng nasimula ng kanyang ina. Ang mansyon na dati niyang ipinagmamalaki ay naging isang memorya na lamang ng kanyang kamalian. Ang kanyang asawa na si Brenda ay tuluyan na siyang iniwan at sumama sa isang
lalaking mayaman. Isang bagay na hindi na ininda pa ni Jonathan. Sa huling bahagi ng kanyang buhay, naging kilala si Jonathan bilang ang lalaking nagtatanim ng rosas. Bawat rosas na kanyang itinatanim ay simbolo ng bawat araw na hinihingi niya ng tawad para sa kanyang ina na si Aling Rosa bilang rosas ng kanyang buhay. At nang dumating ang araw na siya naman ang kinuha ng Panginoon, natagpuan siya sa harap ng estatwa ng kanyang ina. May hawak na isang tuyong sobre. Ang sobrang naglalaman ng tseke noon. Ngunit sa loob nito hindi na pera ang laman, kundi ang sulat niya para sa kanyang ina na hindi na niya kailanman naibigay. Nay, huli man, natuto rin po ako. Hindi ako naging reyna. Pero naging tao ako dahil sa inyo. Hintayin mo ako dyan, Nay. Sa pagkakataong ito, ako naman ang yayakap sa iyo ng mahigpit. Hindi dahil sa may dala kang pera, kundi dahil ikaw ang aking ina. Ang trahedya ng 100 milyong piso ay natapos sa isang simpleng aral. Ang pinakamayamang tao ay hindi ang may pinakamaraming pag-aari, kundi ang may pinakakakaunting kailangan. At ang may pinakamalaking pusong handang magmahal nang walang hinihintay na kapalit. Ang kwento ni Aling Rosa at Jonathan ay naging isang alamat sa foundation. Isang paalala sa bawat bata na dumadaan doon na ang tunay na kayamanan ay hindi nahahanap sa loob ng isang sobre o sa ilalim ng isang mansyon, kundi sa mga yakap ng isang magulang na madalas nating binabaliwala hanggang sa sila ay mawala na. Sa huli ang 100 milyong piso ay nagdaho, ang mansyon ay gumuho, ngunit ang bahay pag-asa ni Rosa ay nanatiling nakatayo. Isang monumento ng isang inang nagmahal ng higit sa kanyang sariling buhay. At isang anak na sa wakas ay nahanap ang kanyang daan pauwi sa tunay na kahulugan ng pamilya at buhay. Ikaw, anong natutunan mo sa istoryang ito? Makiki-comment naman sa baba kung ano man po ang inyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking storya. Sana po ay nagustuhan nyo to. Please like, share, and subscribe. And click the notification bell para palagi po kayong updated sa mga bago ko pa pong istorya. Muli ay maraming salamat po. At God bless us all. Thank you po sa lahat ng nanonood sa Juana Tales.